naman tayo, active tayo sa sa impeachment. Opo. Pakibigyan nyo nga po kami ng mas maraming detalye, ma'am. Ano ba itong bantay impeachment? Ano po ang inyong goal? Yes, oo. Binuo natin itong bantay impeachment kasama ng iba't ibang mga civil society group, katulad ng KBKK, yung Tama Na, Makabayan, at church organization para magbantay, particularly sa gaganaping impeachment. Tinawag natin itong bantay impeachment. So araw-araw itong magmo-monitor or magmo-monitor ito kada may impeachment trial, at magkakaroon din ng manakanakang mga press releases, mga analysis sa mga nangyayari sa trial, at may mga mobilization, may mga trooping sa Senado para saksihan yung impeachment trial. So yan yung yung particular na mga gagawin nitong bantay impeachment. So magkakaroon din po kayo, ma'am, ng mga community forum, mga diskusyon sa mga paaralan. Ano po yung paano nyo mas maaabot ang publiko? Yes, tama ka, Victoria, isa yan sa mahalagang gampanin ng bantay impeachment para maipaliwanag or ma-inform yung ating mga estudyante sa mga paaralan, sa mga komunidad at iba pang mga mga lugar na kung saan nandun yung ating mga mamamayan. So, ito rin ay isa sa mahalaga na gampanin nitong bantay impeachment para makita ng mamamayan hindi lang sila magiging parang nanonood lang, magkaroon din ng active participation sa pagbubuo ng mga ng mga opinion at pagtatalakay ng mga impormasyon regarding sa impeachment. Ito po ay whole independent, ma'am, itong ating grupo na bantay impeachment. Yes, oo. Independent ito. Binubuo ito ng iba't ibang non-government organization, taong simbahan, mga iba't ibang grupo ng mga estudyante. Yan, katulad namin sa Makabayan din, na wala sa Kongreso. Tapos yung iba't ibang mga formation ng anti-corruption group. Opo. At ano po ang sigurong mahalagang mga yugto po o bagay kaugnay po ng impeachment na sa tingin po ninyo ay kailangan ng matinding pag-observe, matinding pagbabantay. Kaya kailangan po natin bumuo ng isang grupo, ng isang organization to focus wholly or solely po dito po sa mangyayaring impeachment trial. Yan, yung impeachment trial, Christian, di ba, mahalagang mapalabas natin yung katotohanan, makuha yung accountability at justisya. At kaya kailangan natin ano ba yung mga pwede nating bantayan diyan. Kaya kailangan natin talagang sa trial, tingnan natin, makikita natin talaga yung katotohanan doon, para siyempre alam naman natin ang iba't ibang persuasion, political affiliation, kung ano na yung mga nabanggit ng ating mga senator judges. So yung bantay impeachment ay magsisilbing konsensya nitong mga senador, halimbawa yung talagang merong killing, may pagkiling na doon kay Vice President. So papakita natin sa kanila ma-open yung kanilang mga eyes. Yung mga senador na halimbawa ay mga talaga nakita na natin ng pagkiling, kaya kailangan natin silang bantayan. So ito yung isa rin sa magiging trabaho ng ng bantay impeachment, lobbying sa mga senador. Opo, at ma'am, ano yung nakikita nyo ba na ganun nga rin kalaki yung interest ng publiko tungkol dito sa impeachment? Nakikita nyo po bang interesado sila, talagang gusto nilang malaman? Yes, may mga survey tayo, Victoria, na 7 out of 10 ng mga Pilipino na gusto talagang matuloy itong impeachment trial. At isa itong yung impeachment trial, paghingi ng accountability. So makikita natin na talaga interesado, hindi lang sa impeachment, may mga kababayan din natin talaga interesado rin sa mga nangyayari sa flood control scam.
diba? So talagang talagang nasa interest ng ating mga mamamayan na talagang na talagang bantayan at magpatuloy itong impeachment at hanggang sa dulo na makuha natin yung katotohanan. Opo. Ma'am, paano nyo i-address yung sobrang daming fake news, sobrang daming misinformation ngayon sa social media? Hindi pa nga nagsa-start yung Oo. mismong trial. Oo, yun, tama kayo, no? So, isa itong magiging instrumento ng mamamayan para labanan itong mga disinformation na nagkalat sa mga social media at iba pang mga platform. Kaya nga mahalaga na maging aktibo yung ating mga mamamayan na talagang subaybayan itong impeachment trial para hindi sila masway doon sa mga disinformation. Kaya nga pupunta kami sa iba't ibang mga komunidad, eskwelahan at iba pang mga lugar para maglinaw sa ating mga mamamayan. Apo, meron po ba kayong i-exert na certain power kung meron po kayong makikitang mga kapuna-puna doon sa proseso ng impeachment na maaari po ninyo sigurong iakyat sa proper authorities or sa mismong Senate Impeachment Court kung meron man silang kailangang resolbahin, meron man silang kailangang ayusin doon sa mga makikita po ninyong kapuna-puna kung meron man po sa magiging proseso ng impeachment? Yes, ang mamamayan naman ay malaya na makipag-usap sa mga private prosecutor. Pwede rin naman din kami makipag-usap sa mga congressman, ng mga prosecutor para magdagdag ng mga information. Wala namang magbabawal para makipag-usap sa ating mga prosecutors. Kaya nga tayo ay may monitor. So, yan yung gagawin natin. At kung meron tayong nakikita, isa rin sa ating magiging sandata, yung mobilization, ng mga mamamayan. Kung nakatandaan natin, yung ilang mga impeachment sa nakaraan, di ba? Hindi binuksan yung envelope, di ba? Yung mamamayan talagang kumilos para talagang makita yung nangyayaring hindi maganda doon sa impeachment trial. Kaya yun din, isa din sa pinaghahandaan natin. Ma'am, sobrang laki ng papel ng mga senator judge and alam natin may mga certain alliances din po ang mga senador natin. Ano po ang inaasahan ng bantay impeachment mula sa kanila? Lalo na nga po at malaki ang interes ng publiko sa usaping ito. Well, inaasahan natin sa kabila ng kanilang mga political affiliation, yung kanilang kung sino yung mga kakampi nila. Inaasahan natin bilang senator judges ay magiging impartial sila, talagang maging open sila doon sa mga ilalabas ng mga like yung mga mga testimony, yung mga documents, yung mga ilalabas ng mga prosecutor at ito ay pag-aaralan nila. So, inaasahan natin na sa kabila ng may mga political affiliation sila ay talagang kumilos sila, lumampan sila bilang senator judges para sa taong bayan. At do you take comfort, ma'am, sa fact na si Senator Sherwin Gatchalian ang Senate President or tingin niyo po wala namang pagbabago doon sa previous na Senate Presidents and even sa kay Senate President Alan Cayetano po? Well, wini-welcome namin na yung pagkakahalal kay Senate President Gatchalian, at least magbibigay ito ng kumbaga nagkakaroon ito ng clear path na towards yung impeachment. Kaya siyempre kasama din diyan yung pagbabantay natin doon sa lahat ng mga senador at hopefully magtuloy-tuloy itong impeachment trial hanggang sa huli at wala nang mangyayaring mga drama-rama, mga Senate flicks kapag nagsimula na talaga yung trial come July 6. How about naman, ma'am, yung possibility tsaka yung mga usap-usapan pa rin na baka si Senator Cheese Escudero ang maging presiding officer ng Senate Impeachment Court?
Well, para sa amin naman, basta alam naman, siyempre aware kami doon sa naging karanasan natin kay Senator Chis Escudero noong 19th Congress na talagang na-delay yung yung hanggang sa napunta sa Supreme Court ang decision na delay yung impeachment. So magbabantay tayo kung sakaling siya na talaga yung italaga nung mga senador na magiging presiding officer ay babantayan natin siya sa kanyang mga gagawin. Kasi gusto rin talaga natin na magkaroon din ng talagang halimbawa mga skills, mga legal na kaalaman para sa impeachment. Kaya magbabantay ang taong bayan kung sakaling si Senator Chis Escudero yung magiging presiding officer at sino man sa kanila. Alright. And with that, Kong Franz, maraming salamat po at salamat din po sa Bantay Impeachment. Yes. We need all the help we can get para i-educate ang public, lalo na at maghahalala na po sa 2028.